Kwentong Bayan. Dahil sa pagiging sakim ng tao sa mga bagay, kahit kaibigan, kapamilya, hindi sinasanto, makuha lang ang gusto. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Bong. Lolo, gising na po. Ngayon niyo na po ba ako tuturuan sa pagkuha ng tuba? Bangon na po dyan, sige na po. Nahanda ko na po yung almusal natin eh. Wika ni Bong kay Lolo Fernando. 15 anyos pa lang, kinagigiliwan na ng bata ang mga gawaing bukid. Pati na rin ang pangunahing hanap buhay ni Lolo Fernando na pagkuha ng sukang sasa. Nang mga panong ito, tanyag sa lugar ang mga produktong suka na nagmula pa sa puno ng nipa. Iniipon nito sa naglalakiyang tapayan at hahayaang lumipas ang tuba ng 1 linggo hanggang sa maging suka. Mag-iisang taon pa lang, naroon na si Bong sa tahanan ng matanda. Hiwalay ang ama't ina at walang nagawa ang nanay ni Bong kung hindi magtrabaho sa ibang bayan para sa kinabukasan niya. Dahil wala namang mapag-iiwanan, nagpa siya ang ina na iwan ang anak sa tatay na si Lolo Fernando. Ang aga mo naman, apo. Malamig pa sa labas, oh. Alam mo namang medyo nagkakaedad na ang lolo mo. Mahina na ako sa lamig. Mamaya na tayo pumunta sa Tanayman, mga bandang 6:00. Ang mabuti pa, mag-init ka muna ng tubig nang makapagsalabat na tayo. Wika ni Lolo Fernando. Dahil sa edad nakakaranas na ito ng sakit sa kasukasuan, subalit gusto mang magpahinga na lang sa tahanan. Hindi maaari dahil walang ibang susuporta sa araw-araw nilang gastusin. Ayaw namang umasa ng matanda sa ina ni Bong sa pangkonsumo. Sige po Lolo, dito na po tayo sa mesa. Nagprito po ako ng daing. Kumuha din ako ng kamatis sa bukiran kanina. Lo, basta mamayang 6:00 kapag marunong na po ako sa pagkuha ng tuba, hindi nyo na po kailangan pumunta sa tubaan natin. Ako na po ang bahala sa pagkuha. Kayo na lang po ang bahala sa paggawa ng suka. Wika ni Bong. Sabay nag-almusal ang maglolo at pagsapit ng 6:00, nag-umpisa ng maglakad ang dalawa papunta sa tubaan. Panay naman ang yapos ni Bong sa hamog ng mga halaman. Lo, ang daming hamog sa mga halaman. Sigurado mas titibay po yung mga tuhod ko nito. Dapat po kumuha din kayo eh. Isa sa mga naturo sa kanya ng mga kabataang naroon sa lugar. Mas magiging matibay ang mga buto sa oras na kunin ang tubig na nabuo sa hamog ng halaman at ipahid sa tuhod at siko. Apo, halika dito. Nakikita mo ba ang malawak na tubaan natin? Balang araw, gusto kong pagyamanin mo ang naipundar kong lupa at taniman. Ay matanda na ako eh. Ilang taon na lang ang itatagal ko sa mundo. Sana, ingatan mo ang lupang pinaghirapan ko. Dugot pawis ang ginugol ko dyan nung kalakasan ko pa. Wika ni Lolo Fernando. Si Bong ang nag-iisang apo ng matanda. 2 ang anak nito. Ngunit namatay sa aksidente ang panganay na anak na lalaki. Bago pa man magbinata, kaya ang nanay na lang ni Bong ang naiwan. May kalawakan ng tubaan ni Lolo Fernando. Sa katunayan may 5 tauhan sila Bong na tumutulong sa pag-ani at pag-iipon ng tuba. Isa na dito ay si Ramon na nasa edad 25. Mag-isa sa buhay at halos magdadalawang taon pa lang sa lugar. Masipag itong tao, tahimik. Una itong pumupunta sa tubaan at huli namang umaalis. Kinagigiliwan naman ito ni Lolo Fernando dahil sa dedikasyon sa trabaho.
Magandang umaga ho, Mang Fernando. Kasama niyo ho pala si Bong. Bakit po kayo nandito? Akala ko masakit po yung balakang niyo. Tanong ni Ramon sa matanda. Ay salamat sa pag-aalala mo Ramon Etong si Bong, gusto magpaturo sa pagkuha ng tuba para sa ginagawa nating suka. Sa palagay ko nga, panahon na din eh. Matanda na ako at hindi ko nakakayanin ang palaging pagtungo dito. Dapat lang, matutunan ng tagapagmana ko kung paano natin lakarin ang taniman ng nepa. Wika ni Lolo Fernando. Kuya Ramon, hindi ka ba nahihirapan sa ginagawa mo? Ang putik po oh. Isa pa parang nakakalungkot. Puro nipa lang yun nandito. Wala po bang ahas dyan sa loob ng mga nipa? Ang dilim po eh. Tanong ni Bong. Kung mapupunta ka sa taniman ng nipa, napakadilim sa loob nito dahil sa nagtataasan at makapal na dahon na mistulang mga dahon ng nyug. Halos magkakadikit ang puno na nakabaon sa maputik na bahagi ng lupa kung saan naghahalo ang matabang at maalat na tubig. Nahihirapan din kami, Bong. Lalo pat hindi naman ako taga rito. Bukod sa kailangang makisama sa mga tao, kailangan ko ding pag-aralan ng trabahong ito. Mahirap ang gawain pero mas mahirap kung wala ka makakain. Mabuti na lang pinagkatiwalaan ako ng lolo mo kaya lalo kong sinisipagan. Ang mas mabuti po siguro, ako na ang magtuturo kay Bong Mang Fernando. May kalaliman po ang putik dahil umulang kanina eh. Baka mahirapan pa kayong humakbang at sumakit na naman yung balakang nyo. Wika ni Ramon. Hindi naman tumanggi si Lolo Fernando. Pinanood lang nito ang apo habang natututo sa negosyo ng pamilya. Masaya ang matanda na kung sakaling nawala siya, may kapalit na siya sa taniman. Mabilis namang matuto si Bong. Nakuha niya kaagad ang tamang paraan ng pagtapya sa daan ng tuba gamit ang matalas na itak. Yan, ganyan. Tama yung ginagawa mo. Madali ka lang naman palang matuto, Bong. Tandaan mo lang na kailangan mong balikan yung mga tinapyasan mo. Babawasan mo muna ang dulo bago pa magbara. Kung hindi, kakaunti lang ang makukuha nating tuba mula sa puno. Paalala ni Ramon. Habang pinapanood ni Lolo Fernando ang apo, naalala niya nung bagong salta pa lang si Ramon sa lugar. Lo, nakita niyo po ba yung ginawa ko? Marunong na ako, no? Sa wakas, makakatulong na po ako sa inyo. Sa susunod po, pag-aaralan ko naman kung paano gawin yung suka dun sa malaking tapayan natin. Turuan mo din ako, Kuya Ramon, ha? Wika ni Bong, habang papalapit sa isa pang puno ng nipa. Mang Fernando, maiba po ako Kanina po, napadaan dito si Mang Sandro. Natanong kung bakit hindi po ako maalis dito sa taniman nyo. Kaya na daw nilang mga pinsan mo ang gawain hindi ko po alam ang isasagot kaya nanahimik na lang ako. Tanong ni Ramon. Si Mang Sardo ay pinsan ni Lolo Fernando. Tumandang masungit at palaging naiinggit sa kapwa. Sa tuwing kukuha ng ibang manggagawa si Lolo Fernando, sila ang dahilan ng pag-alis ng mga ito. Idinadaan ng pinsan sa paninindak at mga personal na pagbanta. Tila ayaw nilang may ibang nakikinabang sa kita ng lupain. Ganun ba? Pagpasensyahan mo na Ramon sana wag kang mapapagod ha. Ipagpatuloy mo lang ang pagtatrabaho mo dito. Ako ang amo at hindi sila. Mga trabahador din sila Yan ang tatandaan mo ha. Tugon ni Lolo Fernando. Napanatag naman ang kalooban ni Ramon. Matapos ang pagtuturo kay Bong, napagod na ang matanda kaya nagyaya na itong umuwi. Bong, ang mabuti pa bumalik na tayo sa bahay. Medyo masakit na ang likod ko
kailangan kong uminom ng gamot. Malapit na ang kaarawan ng nanay mo. Ay sulatan mo naman ang liham ng matuwa kahit papano. Wika ni Lolo Fernando. Lolo, ang saya pala ng trabaho nila Kuya Ramon. Pero bakit po pinag-iinitan sila ni Lolo Sardo? Mabait naman po si Kuya Ramon Masipag pa. Tanong ni Bong. Hindi na sumagot pa ang lolo. Nakatingin sa malayo, nagpatuloy sa paglalakad. Nang makarating sa tahanan, nagtaka si Bong. May matandang babae na nakatayo sa labas ng bakuran na tila may hinihintay na dumating. Bong, magmano ka sa lola nina mo. Wika ni Lolo Fernando. Magandang umaga sa iyo, Fernando. Eto na ba ang anak ni Milagring? Aba, malaki na pala at binata na. Wika ng kapatid na panganay ni Lolo Fernando. Ang buong pangalan nito, Lola Saturnina. Halos hindi maipinta ang mukha ni Lolo Fernando nang makita ang bisita. Anong masamang hangin ang nagdala sa'yo dito, Ate Nina? Wala na tayong dapat pag-usapan. Ibinenta nyo na sa iba ang lupain ng mga magulang natin. Ako ang gumawa ng paraan para mabawi ito. Wala kayong karapatan na maghabol ng kahit ano sa lupa. Ang mabuti pa umalis ka na. Marami pa kaming gagawin ng apo ko. Ay Bong, pumasok ka nga muna sa loob. Wika ni Lolo Fernando. Nagtataka man sa lolo. Pinili na lang niyang sumunod. Alam niyang may hindi pagkakaunawaan ang magkapatid. Huwag ka masyadong gahaman, Fernando. Hindi mo maaaring angkinin ang buong lupain ni nanay at tatay. May karapatan ako dyan. Hindi ako papayag na hindi ko makuha ang akin. Wika ni Lola Saturnina. Narinig ni Bong ang garalgal na pagsigaw nito sa labas ng tahanan. Anong karapatan ang sinasabi mo? Nawala na ang lahat ng karapatan nyo simula nung iligal nyong ibinenta ang titulo ng lupa ng mga magulang natin. Sa ngayon, mabuti pang umalis ka na. Wala kang mapapala sa akin. Tugon ni Lolo Fernando. Tumalikod si Lola Saturnina. Pero bago ito tuluyang naglakad papalayo, nakita ni Bong na bumubuka ang bibig nito. May iniihip sa kamay na parabang binabato sa kanyang lolo. Kasunod ng pagdura ng matanda sa lupa at nagpatuloy na sa paglalakad. Lolo, ayos lang po ba kayo? Bakit po nagalit si Lola Saturnina? At saka, ano po bang nangyari sa inyo? Ano po bang pinag-aawayan nyo? Tanong ni Bong. Bong, iho. Hindi pa tamang panahon para magtanong ka ng ganyan. Ikuha mo na lang ako ng tubig. Kunin mo din yung gamot doon sa may tokador. Wika ni Lolo Fernando, na tila nahihirapan sa paghinga. Kagad namang tumakbo si Bong papunta sa kusina at kumuha ng tubig. Pagtapos hinanap ang lagayan ng gamot ng matanda. Ay ito po Lolo, uminom na po kayo. Ayos lang po ba kayo? Tanong ni Bong kay Lolo Fernando. Naghahabol ito ng hininga. Ay Bong, tawagin mo nga si Aling Marta. Sabihin mo, kailangan ko ng tulog. Ay bilisan mo! Nagmadali naman si Bong na pinunta ng kapitbahay na si Aling Marta. Biyasang manggagamot na kababata ni Lolo Fernando. Aling Marta, tao po. Tulungan niyo po kami, si Lolo po eh. Hindi po makahinga ng maayos. Pinapatawag po kayo. Wika ni Bong. Ay Diyos ko, ano bang nangyari sa lola mo? Teka la,
kukunin ko ang mga gamit ko. Ay halika, pakitulungan mo nga akong dalhin tong mga botelya. Tugon ni Aling Marta. Matapos kagad nilang pinuntahan si Lolo Fernando, nadat na nitong namumutla at halos lupaypay na. Mabilis na kumilos si Aling Marta at may kinuwang botelya. Pinaamoy kay Lolo Fernando yung laman ng bote. Himala namang biglang bumalik ang kulay ng lolo na tila galing sa pagkalunod at naghahabol ng hininga. Nako Fernando, nabiktima ka ng palipad hangin. Kita mo itong lana, halos umapaw sa pagkulo. Ay sino bang nakaaway mo't nagkaganyan ka? Tanong ni Aling Marta. Hindi ko maintindihan. Kahit anong sikap kong huminga, ay parang pinipigilan ako ng sarili kong utak. Nanggaling dito kanina sa tornena. Naghabol sa lupa, malamang nanumbalik na naman siya sa pag-aaral sa kaliwang dasal. Hindi ko akalaing pati ako, gagamitan niya pa ng pangkulam. Tugon ni Lolo Fernando. Pinaliwanag naman ni Aling Marta ang tungkol sa palipad hangin. Ayon sa matanda, ang palipad hangin ay madalas ginagamit ng mga masasamang tao upang makapagbigay ng sumpa sa mga nakakaalita nila. Mabuti na lang mataas ang antas na karunungan ni Aling Marta, kaya kagad itong nakagawa ng pangontra sa palipad hangin ng kapatid. Aling Marta, maayos na po ba si Lolo? Paano po kapag bumalik dito si Lola sa tornina? Ano pong pwede kong gawin? Tanong ni Bong. Huwag kang mag-alala, iho. Maaari nating ibalik ang ginawa ng lolo mo. Marami na siyang nabiktima sa baryo natin. Sa ginawa ko, siguradong manghihina siya. Matagal bago makabawi ng lakas. Ikaw naman, Fernando, tigilan mo ang pakikipag-away sa kapatid mo. Alam mo naman na wala namang kinikilalang kamag-anak yan. Papatay ang kapatid mo para lang masunod ang gusto niya. Wika ni Aling Marta. Tumangulang si Lolo Fernando at nagpasalamat sa kaibigan. Ilang sandali pa nagpaalam na ang manggagamot. Ibinili na pakuluan ang binigay na dahon at ipainom sa matanda. Apo, halika dito. Lumapit ka nga saglit. Wika ni Lolo Fernando. Kagad namang lumapit si Bong. May kinuha ito mula sa ilalim ng higaan. Isang maliit na lalagyan. Parang tanso ang itsura na nasa 2 dangkal ang haba. Lolo, ano po yung hawak niyo? Ito ang katunayan na ako nagmamay-ari ng lupain at ng tuba ang inaalagaan natin. Apo, ipagkakatiwala ko na ito sa'yo. Kung sakali mang may mangyari sa akin, huwag mong hahayaan na mapunta ito kahit kanino. Lalo na sa lola nina mo. Walang ibang dapat na magmay-ari niyan kung hindi ikaw at ang nanay mo. Nauunawaan mo ba? Wika ni Lolo Fernando. Nalungkot si Bong sa mga narinig. Tila nagpapaalam na ito. Nararamdaman na ilang sandali ay maaari na itong lumisan. Alang-alang sa kahilingan ni Lolo Fernando, wala siyang nagawa kung hindi sundin ito. Kinuha niya ang titulo, maigpit na pinanghawakan. Kung sakaling kailangan mo ng tulong, si Ramon lang ang pwede mong lapitan. Hindi man natin siya kadugo, pero malakas ang pakiramdam kong matutulungan kanya, apo. Muling wika ng matanda. Buong gabing hindi nakatulog si Bong sa sobrang pag-aalala sa lolo. Kagad niya itong sinisilip sa kwarto kapag umuubo at sinisiguradong maayos ang kalagayan. Hanggang sa nakatulog na lang si Bong nang hindi namamalayan. Kinaumagahan, nagising si Bong nang marinig ang lolo na sumisipol pa sa kusina.
Naaamoy ni Bong ang paboritong daing at ang paborito niyang longganisa. Natuwa naman si Bong sa nakita. Napagaling ni Aling Marta si Lolo Fernando. Aba, ay gising ka na pala apo. Ang mabuti pa. Maupo ka muna dyan nang makakain na tayo. Tignan mo ang lolo mo ho. Ay pakiramdam ko nasa 20 anyos pa lang ako. Wala akong nararamdamang sakit sa katawan. Madali at magbihis ka. Pupunta tayo sa bayan. Mamimili tayo ng mga pangkonsumo sa bahay at isa pa. Kailangan nating maihulog yung sulat para sa nanay mo. Ay sige na, dalian mo. Wika ni Lolo Fernando. Tuwang-tuwa ang bata sa nakikitang kasiglahan ng lolo. Nabuhayan siya ng pag-asa na maaaring mas matagal niya pa itong makakasama. Nakabuti sa matanda ang ginawang panggagamot ni Aling Marta, maging ang mga halamang gamot na pinainom ni Bong. Bukod sa tuluyang nawala ang kulam na gawa ni Lola sa tornina, napasigla pa nito ang katawan ni Lolo Fernando. Pero sandali lang ang sayang naramdaman ng maglolo. Nabalitaan nila na wala na si Aling Marta. Ayon sa anak nito, inatake sa puso habang natutulog. Mag-isa lang ito sa kubo. Natagpuan na lamang nila na wala ng buhay ng bisitahin ng anak. Ang kaninang saya ay napalitan ng kalungkutan. Wala na silang mahingian ng tulong sa tuwing aatakihin ng karamdaman. Habang naglalakad ang maglolo pauwi ng tahanan, nakita nila si Lola sa tornina. Nakatitig sa bahay ni Aling Marta at nakakatakot ang ngiti. Malakas ang kutob ni Bong, na ito ang may gawa sa pagkamatay ni Aling Marta. Malakas ang kanyang karunungan, na kontra ang tangan ni Aling Marta. Naalala pa ni Bong ang sabi ni Aling Marta na handang pumatay si Lola sa tornina, masunod lamang ang lahat ng kagustuhan. Nang papalingon na sana kay Bong ang matanda, mabilis na itong naglakad at nagtago. Nang makauwi sa tahanan, bagamat matamlay ang dalawa sa pagkawala ng paboritong kapitbahay, inihanda nila ang susuotin para sa lamay ni Aling Marta. Apo, ang mabuti pa puntahan mo si Kuya Ramon mo sa tubaan. Sabihin mo na dito na muna matulog sa bahay at samahan niya tayo sa lamay ni Aling Marta. Ipagpaliban na muna niya ang gawain sa tubaan. Bilisan mo habang may liwanag pa. Wika ni Lolo Fernando. Kagad naman itong sinunod ni Bong. Naglakad siya papunta sa bukid at hinanap si Ramon. Pero habang nasa tubaan, nakarinig siya ng tinig ng matandang lalaki at babae, nag-uusap sa hindi kalayuan. Kagad nagtago si Bong dahil sa narinig. Wala na ang pakialamerang si Marta. Ang lakas ng loob niyang alisin ang lahat ng mga orasyon na nakabalot sa katawan ni Fernando. Naimantakin mo. 3 sumpa ang sabay niyang tinanggal ay tapos ibinalik pa sa akin. Kung hindi dahil sa gabay ko, malamang namatay ako eh. Nagkamali siya ng binangga. Sardo, oras na para bawiin mo kung ano ang dapat na para sa akin. Bukas, isusunod na natin si Fernando. Ikaw naman ang bahala sa apo niya. Siguraduhin mong hindi na makikita yung batang yan. Wika ni Lola sa tornina. Ate Nena, ano naman ang gagawin ko? Hindi nga ako makapunta sa bahay ni Fernando eh. Nasa labas pa lang ako. Para na akong lalapain ng mga aso nila. Mabuti kung nasa labas yung bata eh. Madali natin siya makukuha. Magandang makuha yung batang yon. Ialay natin sa mga engkanto para mas lumago ang buong lugar. Wika ni Sardo. Kamuntikang gumawa ng tunog si Bong. Mabuti na lang naroon si Ramon.
Narinig din ito ang lahat ng pinag-uusapan ni Saturnina at Sardo. Alam nilang oras ang kalaban, kaya kailangan nila kagad itong ipagbigay alam kay Lolo Fernando. Sumenya si Ramon na wag mag-iingay si Bong. Pinasunod sa kanya. Nang makalayo sa tubaan, saka sila nagmadaling maglakad pauwi ng tahanan ni Lolo Fernando. Lolo, masamang balita po eh. Wika ni Bong. O Bong, Ramon, anong problema? Bakit hinihingal kayo? Tanong ni Lolo Fernando. Lolo, nung sinundo ko po si Kuya Ramon sa tubaan, nandun po si Lola Nina sa kasi yung isa niyo pong kapatid si Mang Sardo. Narinig ko po yung pag-uusap nila. Si Lola Saturnina po yung dahilan ng pagkamatay ni Aling Marta. Kasabot niya po si Mang Sardo eh. Ikaw daw po yung isusunod ni Lola Saturnina. Narinig ko din po, kukunin daw po ako eh. Gagawin daw po kong alay. Pagpapaliwanag ni Bong. Sinasabi ko na nga ba hindi normal ang pagkamatay ni Marta. Wala talagang patawad yung mga kapatid ko. Sagad na talaga yung kasamaan. Wika ng matanda. Mang Fernando, hindi naman po sa nangimasok ako sa problema ng pamilya nyo. Pero sa dating ng usapan ng dalawang matanda kanina, wala silang balak na buhayin kayong dalawa. Ang mas mabuti po siguro, lisanin nyo muna ang lugar. Maghanap ng mas ligtas na mapagtataguan hanggang sa mabigyan ng solusyon yung gagawin nila sa inyo. Anumang oras bukas, sigurado kung pupunta yung dalawang yun. Wika ni Ramon. Tumanggi si Lolo Fernando. Hindi ko iiwan ang sarili kong tahanan dahil sa kapatid kong ganid sa pera at material na bagay. Nakuha na nila ang dapat sa kanila nung naibenta nila ang lupain. Ako mismo ang bumawi ng gamit Nagsumikap, nagpursige. Ngayon nakita nilang lumago ang paggawaan ko ng suka. Saka sila muling naghahabol. Kung tatakas ako ngayon, para ko na rin tinanggap ang pagkatalo at pinakain sa kanila ang pinaghirapan ko. Ayaw pumayag ni Lolo Fernando sa mungkahi ni Ramon. Mas gustong manatili sa tahanan sa kabila ng banta sa buhay. Pero Lolo, ano po bang gagawin natin? Paano kung pasukin nila tayo dito? Paano tayo lalaban? Tanong ni Bong. Hindi ko alam apo bahala na. Basta ingatan mo yung binigay ko sa'yo. Kung sakaling may mangyari sa akin, si Ramon ang bahala sa'yo, tama ba? Wika ni Lolo Fernando. Tumango naman si Ramon. Oo, Manong Fernando. Makakaasa kayong susuporta na tutulungan ko si Bong. Pero ang importante makaligtas din kayo. Batay sa mga narinig ko, mangkukulam yung matandang babae. Meron pang gabay na itim na engkanto. Medyo mahirap po silang kalaban. Siguradong mataas na uri ang tangan niya. Wika ni Ramon. Nag-aalala pa ito sa maglolo. Pero buo ang loob ni Lolo Fernando na hindi siya aalis sa sariling lupain. Kung ganun po, kailangan natin silang pagandaan. Sa ngayon ligtas tayo dahil may mga kapitbahay po kayo na pwedeng tumulong. Pero sigurado ako na sa oras na mawala ang mga nasa lamay, sigurado ang atake nila. Bong, huwag ka na munang lalabas. Hindi natin alam kung saan nakaabang si Mang Sardo. Tandaan mo, ikaw ang punterya ng matandang yon. Susubukan ko pong makahanap na magagamit natin para makontra ang matandang mangkukulam. Wika ni Ramon. Mas lalong natuwa si Lolo Fernando. Bukod sa alam na masipag at mabait, hindi niya inaasahan na meron itong kaalaman sa paglaban sa itim na karunungan.
Nagpaalam sandali si Ramon at ibinili na isara ang mga pintuan. Antayin lang siyang makabalik sa tahanan. Lolo, bakit po ba ganun si Lola Saturnina? Ibig po bang sabihin, mangkukulam din po kayo? May dugo po akong mangkukulam? Tanong ni Bong. Inakbayan ito ng matanda habang naghahanap ng mga tamang salita na isasagot sa katanungan ng bata. Alam mo, Apo, anumang kakayahan mo, magmula man sa kabutihan o kasamaan, depende pa din yan sa'yo kung paano mo gagamitin. Kahit pa sabihin na mangkukulam ang pamilya natin, pero kung gagamitin mo ito sa kabutihan, ay walang problema doon. Kaso ang lola nina mo, nilamon ng kapangyarihan, pagiging ganid sa material na bagay. Kaya tuluyan siyang nilamon ng karunungang itim. Ay sana nga, may mangyaring himala at malampasan natin ang unos na ito. Wika ni Lolo Fernando na nakatitig sa mata ng apo. Elo, kung meron tayong kakayahan kagaya ni Lola Nina, bakit hindi niyo po gamitin para kontrahin siya? Para wag na tayong gambalain. Tanong ni Bong. Malabong mangyari yon, iho. Habang tumatagal ang panahon, hindi ko na ginagamit Hindi ko hinahasa. Kaya humina ako ng humina. Wala akong laban sa kanya kahit saang anggulo tignan. Tugon ni Lolo Fernando. Habang nag-uusap, nakarinig sila ng mga kalabog sa likod ng bahay. Mga yabag sa bubong. Binalot ng napakabahong amoy ang buong lugar. Napilitang magbukas ng bintana ang matanda para pasingawin ang nakakasulasok na amoy na kumakalat sa loob ng bahay. Nang mabuksan, sumulpot si Lola Saturnina. Itim ang mga mata at tila lumulutang sa ere. Walang kibo habang nakatitig sa matanda. Sinubukan kitang kausapin, pero hindi ka nakinig. Mas mabuting mamatay na lang kayong dalawa. Wika ni Lola Saturnina. Umihip ang malamig na hangin. Nawala ang mangkukulam sa kanilang paningin. Hanggang sa tila may sumisira na sa pintuan. Paulit-ulit na binabangga ang harang. Maging ang mga aso na nasa loob ng tahanan. Nabahagang buntot. Panay pag-iyak ang nagawa. Hanggang sa may nakapansin na mga kapitbahay. Napakaingay sa kanilang tahanan. Pumunta ang ilang kalalakihan sa kanila. Nakita ang matandang babae na nagmamadaling tumatakbo papunta sa likod ng bahay at naglaho na lamang sa kadiliman. Nang tanungin naman ng mga kalalakihan ang maglolo kung ayos lang sila. Sinabi ni Bong na ayos lang at nagpasalamat. Maya-maya pa dumating na si Ramon. May dalang mga kagamitan. Binigay kay Bong at Lolo Fernando. Ipinasuot ni Ramon kay Lolo Fernando ang kwintas at isang lumang barya naman ang binigay kay Bong. Pasensya na ho kung natagalan. Pati po sa tinutuloyan ko may dumalaw Kailangan ko patuloy harapin bago ako makabalik. Huwag niyo pong aalisin sa katawan niyo ang mga binigay ko. Kahit anong mangyari, sino mang lumapit sa inyo, siguradong makakaligtas kayo dahil sa mga gamit na yan. Matapos ng kaganapan, natahimik na ang lugar ni Bong. Hindi naman sila nagpakampante. Inaasahan ng pagbalik ng mangkukulam at ng alagad nito. Dito lang po kayo sa loob ng bahay. Sundin niyo ang lahat ng bilin ko. Susubukan kong harapin ang mga bisita. Ano man po ang marinig niyo o lumapit sa inyo, huwag kayong matataranta. Iligtas kayo hanggat hawak niyo ang mga gamit. Matapos nun lumabas na si Ramon. Sinarado ang pintuan. Kagad namang iniharang ng maglolo ang mga pangontrang dala ni Ramon kontra sa barang at kulam.
Isinabit nila sa pintuan at bintana. Magkasama silang nag-antay sa gitna ng sala. Lolo, ano na po bang nangyayari sa labas? Bakit parang sobrang tahimik po? Hindi po kaya iniwan tayo ni Kuya Ramon kasi natatakot siya? Tanong ni Bong kay Lolo Fernando. Nakikiramdam sila sa paligid. Bagamat sumagi na din sa isipan ng matanda ang tanong ng apo, pinilit niyang kumbinsi ng sarili na naroon lang si Ramon at nagmamatsyag. Ang tanong sa isip ni Lolo Fernando ng mga oras na yun, merong kayang laban si Ramon sa kapatid? Maya-maya pa umangil ang mga aso. Nakakaamoy ito ng panganib sa paligid. Nakarinig sila ng pamilyar na boses. Fernando, huling pagkakataon. Ibigay mo sa akin ng lupa. Umalis kayo ng apo nyo. Bubuhayin ko kayo at hahayaan ko kayong makatakas. Pero kapag nagmatigas ka, ang mga alaga ko ang bahala sa inyo. Wika ni Saturnina. Marang lumitaw sa tabi ng mangkukulam ang dalawang elemento. Napakatulis ng mga ngipin. Tumutulo pa ang laway sa lupa. Nang masilip ito ng maglolo, nagimbal sila sa nasaksihan. Doon lang nila natuklasan na may kakayahan ang matandang mangkukulam na utusan ang iba't ibang uri ng aswang. Lolo, nasaan po ba si Kuya Ramon? Kailangan po natin siya eh. Bakit po bigla siyang nawala? Wika ni Bong. Hanggang sa bigla na lang nakarinig si Bong ng pag-iyak at pagsigaw ng aswang. Kaagad nilang sinilip ang labasan at nakita ang dambuhalang aswang. Nasa katawang tao, ngunit doble ang taas at napakalaki ng katawan. Sakal nito sa magkabilang kamay ang dalawang aswang na balina ang leeg. Dahil sa takot, nakita nila si Lola Saturnina na nawalan ng balanse at bumagsak sa lupa. Kakaiba ang aswang na pumatay sa mga alagad ng mangkukulam. Tuwid ito kumaglakad, tila na normal na dambuhalang tao at napakabalbo ng muka. Hanggang sa may dumating pang mga nilalang, inutusan nito ni Aling Saturnina atakihin ang dambuhalang nilalang na nakaharang sa harapan ng bakuran nila Bong. Walang magawa ang mga ito. Kaagad silang namamatay sa oras na makalapit sa dambuhalang aswang. Nag-usal ng ilang orasyon ng mangkukulam, kaso nga lang hindi tinatabla ng nilalang. Kahit anong lakas ng sumpa, nananatili lang itong nakatayo. Dahil sa nasaksihan, natakot si Saturnina. Huwag kang makialam. Malaki ang atraso ng pamilyang to sa akin. Tumigil ka at saka... Natigil sa pagsasalita si Lola Saturnina. Kinagat ng aswang ang ulo niya hanggang sa humiwalay sa katawan niya. Walang kwentang mangkukulam. Sinasabi ko na nga ba palpak ang plano mo eh. Pero huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong mapapasakin ang titulo ng lupa pagkatapos kong patayin yung maglolo. Wika namang Sardo. Nang matapos ang misteryosong aswang sa mangkukulam, nakita nito si Sardo na dahan-dahang naglalakad papasok ng tahanan. Meron itong dalang itak. Kaso nga lang hindi ito nakaligtas sa paningin ng misteryosong aswang. Mabilis itong kumilos at kinalmot ang lalaki. Nagulat si Bong at Lolo Fernando nang pumasok sa bintana at gumulong ang ulo ng aswang. Pero hindi pa rin tumigil ang misteryosong aswang. Patuloy itong nag-amok. Winasak ang pintuan ng tahanan. Maging ang bubong ay natuklap din. Tumambad sa harapan nila Lolo Fernando ang malangis at puno ng dugo na dambuhalang aswang. Hindi malaman nila Bong ang gagawin. Nanigas ang paa niya
tila handa nang tanggapin ang kamatayan sa kamay ng aswang. Lalapain na sana ng nilalang si Bong, pero humarang ang lolo. Natigilan ang nilalang nang makita ang kwintas na hawak ni Lolo Fernando. Nang mapansin ito ni Bong, naalala niya ang sinabi ni Ramon. Inilabas niya ang barya at pinakita sa aswang. Unti-unting lumiit ang katawan nito. Bumalik sa normal na tao. Kuya Ramon, aswang ka? Paano po nangyari yun? Tanong ni Bong. Ayos lang ba kayo? Pasensya ka naman ng Fernando. Hindi mo alam ang tungkol sa totoo kong pagkatao. Kaya ako binigay ang kwintas sa inyo. Matagal ko nang kanalimutan ang pagiging aswang. Dahil sa oras na pagganahin ko ito, wala akong kinikilala. Lahat pinapatay ko. Pero kapag nakikita ko yung kwintas na yan at ang barya mula sa aking mga ninuno, doon ako natitigilan. Kaya pinahawak ko sa inyo. Dahil siguradong kapag nakita ko yan habang nasaan yung aswang, hinding-hindi ko kayo gagalawin. Siguradong kakalma ko. Wika ni Ramon. Matapos nun hindi pa rin makapaniwala si Lolo Fernando sa mga nalaman. Hindi nila akalain na aswang din pala ang magsasalba sa buhay nila. Laban ito sa masamang pakay ng kamag-anak. Sa tulong ni Ramon, natanggal nila ang lahat ng marka sa lugar. Ay maraming salamat sa pagligtas mo sa amin ha. Ay hindi ako nagkamaling kupkupin ka at tanggapin sa lupain ko. Ay sana lang, huwag kang mapagod, huwag kang umalis sa pamilya namin. Wika ni Lolo Fernando. Oo nga, Kuya Ramon. Lolo, bakit hindi kaya yayain na lang natin si Kuya na dito tumira sa bahay natin? Total malawak naman po yung bakuran eh. 'Di ba Kuya Ramon? Pwede kang gumawa ng bahay dyan. Magtayo ka na lang. Mungkahi ni Bong. Sumang-ayon naman ang lolo. Hinikayat si Ramon na gawin ang nais ng apo. Lumipas ang ilang buwan. Nakapagpatayo na ng tahanan si Ramon malapit sa maglolong itinuring na pamilya. Nagdaan pa ang maraming panahon na matay na si Lolo Fernando. Nanatiling tapat na katiwala at tagapamahala ng lupain nila Bong si Ramon. Dekada ang lumipas, mas lalong nagtibay ang sama nila. Hanggang sa pinauwi na ni Bong ang ina at sinabing ituloy na lang ang negosyong naiwan ng lolo. Mula sa tubaan, nagbunga ang paghihirap nila. Nagawang pasukin ang ibang linya ng pagdinegosyo. Pero ang hindi alam ng lahat, sa likod ng mga nakikita nilang tagumpay, malaking misteryo ang nakapaloob dito. Kwentong Bayan.